Magandang araw, kaibigan. Hindi ka maniniwala sa epikong kwento na dapat kong sabihin sa iyo ngayon. Naisip mo na ba ang isang propeta na magpapalutang ng mga palakol, talunin ang buong hukbo ng may pananampalataya at bubuhayin pa na ang isang tao pagkatapos ng kanyang kamatayan? Oo, ito ang nakakabaliw na buhay ni Propeta Eliseo. Ngayon ay sumisid tayo sa mga pakikipagsapalaran ng taong ito na humarap sa galit ng mga hari, manghamanghang mga himala at isang hindi natitinag na pananampalataya na nagdulot ng hindi kapanipaniwalang mga bagay na nangyari. Mayroon itong maigting na sandali, akagulat na mga twist at mga aral sa buhay na magpapaisip sa iyo ng 2 beses tungkol sa kapangyarihan ng pananampalataya at banal na katarungan. Pag-usapan natin kung paano binago ni Eliseo ang karaniwan tungo sa pambihirang humarap sa makapangyarihan mga kaaway, nakaligtas sa matinding tagutom at ipinakita pa na kung paano maaring magkaroon ng malalaking kahulugan ang maliliit na gawain. At meron pa, sasabihin ko sa iyo ang hindi kapanipaniwalang pagtatapos ng iyong kwento kung saan kahit ang iyong mga buto ay gumawa ng isang himala. Kaya't maghanda para sa isang paglalakbay na puno ng mga himala, misteryo at mga aral na mabibighani sa iyo mula simula hanggang wakas. Manatiling nakatutok dahil isa ito sa mga kwentong kailangan mong malaman. Tara na! Ang pangalan ko ay Eliseo at ito ang aking kwento. Nagsimula ang lahat ng si Elias, isang dakilang propeta ng Diyos, ay lumapit sa akin habang ako ay nag-aaral ng bukid. Ako ay anak ni Safat at tumira sa Abel-Meholah. Ang araw na iyon ay nagbabago ng aking buhay magpakailanman. Dumaan si Elijah sa akin at tinakpan ako ng kanyang manta. Isang kilos na alam kong namamahulugan ng isang tawag sa banal na paglilingkod. Walang pag-alinlangan. Iniwan ko ang mga baka at hinabol ko si Elijah. Payagan mo ako halikan ng aking ama at ina. Pagkatapos ay susunod ako sa iyo. Sabi ko. Namagot siya. Halika at tingnan mo. Ano ang ginawa ko sa iyo? Na magkagay bumalik ako. Inuha ko ang pamatok ng mga baka at inihandog ko bilang hain. Ginamit ko ang mga instrumento sa pagluluto ng karne at ibinigay ito sa mga tao na kumain nito. Pagkatapos ay bumangon ako at sumulat kay Elias at pinaglingkuran siya. Ang mga taon na kasama si Elias ay ng pag-aaral at paghahanda. Nakita ko ang maraming himala at marami akong natutunan tungkol sa katapatan ng Diyos. Si Elijah ay isang taimtim at matapang na tao na may hindi natitinag na pananampalataya at hinanad kong magkaroon ng pananampalatayang katulad niya. Isa sa mga hindi malilimutang sandali ay nang harapin ni Elias ang mga propeta ni Baal sa bundok Carmel. Nilibak niya ang kanyang pagiging hindi epektibo sa pagpapababanan mula sa langit at sa isang simpleng panalangin, ibinaba ang apoy ng Panginoon. Tumupok sa hain, kahoy, pato, alabok at maging ang tubig sa hukay sa palibot ng altar. Sa araw na iyon, ang kapangyarihan ng Diyos ay ipinakita sa isang hindi mapag-aalinlangan ng paraan at kinilala ng mga tao ng Israel na ang Panginoon ay Diyos. Pagkatapos ng tagumpay sa bundok Carmel, naranasan ko ang maraming iba pang mga kaganapan kasama si Elijah. Ang bawat sandali na kasama niya ay isang aral sa kalikasan at kapangyarihan ng Diyos. Gayunpaman, sa lahat ng mga araw na dinugol ko kasama si Elias, ang pinakapambihira ay ang araw na umalis siya. Alam ni Elijah na dumating na ang kanyang oras at hiniling sa akin na manatili habang siya ay pupunta sa Bethel, ngunit alam kong ito ay isang napakahalagang sandali at iginit ko, buhay ang Panginoon, at habang buhay ang iyong kaluluwa, hindi kita iiwan. Kaya sabay kaming pumunta sa Bethel. Sa Bethel, binalaan ako ng mga anak ng mga propeta kung ano ang mangyayari sa aking guro. Alam ko na ito at hiniling ko sa kanila na tumahimik. At muli akong hiniling ni Elias na manatili habang siya ay pumunta sa Jericho. Ngunit muli niyang sinabi, buhay ang Panginoon at buhay ang iyong kaluluwa, hindi kita iiwan. Pagkatapos ay pumunta kami sa Jericho. Muli akong binalaan ng mga anak ng mga propeta at muli kong hiniling sa kanila na manahimik. Tapos sabay kaming pumunta ng Jordan. Kinuha ni Elias ang kanyang manta, binalot ito, at hinampas ang tubig na nahati upang kaming dalawa ay makatawid sa tuyong lupa. Habang naglalakad kami, tinanong ako ni Elijah, tanungin mo ako kung ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo bago nila ako kunin sa iyo. Tinanong ko siya, hinihiling ko na magkaroon ng dobleng bahagi ng iyong espiritu sa akin. Sinabi niya, ikaw ay humingi ng mahihirap na bagay, ngunit kung nakita mo ako kapag ako ay kinuha sa iyo, ito ay gagawin para sa iyo. Ngunit kung hindi mo ako nakikita, ito ay hindi gagawin para sa iyo.
At habang kami ay nagsasalita pa, isang kalon ng apoy na may mga kabayong apoy ang naghiwalay sa amin, at si Elias ay umakyat sa langit sa isang ipo-ipo. Nakita ko at sumigaw, Ama ko, karon ng Israel, at mga mangangabayo nito, at hindi ko na siya nakita. Pagkatapos ay kinuha ko ang sarili kong mga damit at pinunit ito sa 2 piraso. Habang pinag-iisipan ko ang mga pambihirang pangyayaring ito at ang landas na tinatahak ko ngayon, natanto ko ang lalim ng responsibilidad na dinadala ko. Ito ay isang pasanin, ngunit isa ring napakalaking pribilehyo. Ang manta ni Elijah sa aking mga balikat ay higit pa sa isang simbolo. Ito ay isang palaging paalala ng tawag na paglingkuran ang Diyos at ang kanyang mga tao ng buong pagkatao ko. Naisip ko ang mga salita ni Elijah at ang mga himalang ginawa niya. Ang bawat isa ay hindi lamang isang gawa ng kapangyarihan, ngunit isang aral sa kalikasan at katangian ng Diyos. Ngayon ay turn ko na upang ipagpatuloy ang landas na ito, upang maging isang daluyan kung saan maaring dumaloy ang pag-ibig, katarungan at kapangyarihan ng Diyos. Alam kong hindi ako mag-iisa sa paglalakbay na ito. Ang Diyos na kasama ni Elias ay makakasama ko. Ang parehong Diyos na tumugon kay Elias sa bundok Carmel, na naghati sa tubig ng Jordan, at nagsagawa ng napakaraming iba pang mga pambihirang gawa, ay nasa tabi ko. Nagtiwala ako na sa bawat pagsubok na aking kinakaharap, ang kanyang karunungan at lakas ang gagabay sa akin. Kasabay nito ay nakilala ko ang sarili kong pagkatao, nagkaroon ako ng mga pagdududa at takot tulad ng iba, ngunit alam ko rin na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagkilala sa ating pag-asa sa Diyos. Ang pananampalataya ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng pag-aalinlangan, ngunit ang katiyakan na ang Diyos ay makakasama ko sa lahat ng oras. Pagdududa, ngunit ang lakas ng loob na sumulong sa kabila ng mga ito, nagtitiwala na sasamahan ako ng Diyos sa paggabay sa bawat hakbang, tulad ng paggabay niya kay Eliha. Sa makatuwid, habang naglalakad ako sa mga lupain ng Israel, dala ang pamana ni Elijah, at ang misyon na ipinagkatiwala sa akin ng Diyos, palagi kong pinag-isipan ang mga katotohanan ito. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang matuto, umunlad at maglingkod, at sa bawat gawain ng paglilingkod nakita ko ang kamay ng Diyos na kumikilos, hindi lamang sa aking buhay, kundi sa buhay ng lahat ng mga tao ng Israel. Ang paglalakbay ay hindi magiging madali, ngunit ito ay puno ng layunin at kahulugan na ginagabayan ng kamay ng Diyos na tumatawag, nagbibigay kapangyarihan at gumagamit ng kanyang mga lingkod para sa kanyang kaluwalhatian at sa ikabubuti ng kanyang mga tao. Pinulot ko ang balabal na nahulog mula kay Elias, bumalik at tumayo sa pampang ng Jordan. Sa pamamagitan ng balabal ni Elias ay hinampas ko ang tubig at sinabi, "Nasaan ang Panginoon, ang Diyos ni Elias?" Nang matamaan ko ang tubig, naghiwalay sila mula sa isang tabi, patungo sa isa, at tumawid ako. Nang makita ito ng mga anak ng mga propeta na nasa Jericho, kanilang sinabi, "Ang espiritu ni Elias ay sumasa kay Eliseo." Lumapit sila sa akin at yumuko sa harapan ko. Ngayon, bilang may dala ng mantel ni Eliha, naharap ako sa isang bagong kabanata sa aking buhay. Ang aking unang pagkilos bilang isang propeta ay nangyari nang ang mga lalaki ng Jericho ay lumapit sa akin na nananaghoy na ang tubig ng lungsod ay masama at ang lupain ay tigang. Sabi ko, "Dalhan mo ako ng bagong plato at lagyan mo ng asin." Ginawa nila. Pumunta ako sa bukal ng tubig, nagwisikan ng asin, at sinabi, "Ito ang sabi ng Panginoon, pinagaling ko ang tubig na ito, mula ngayon ay wala ng kamatayan o pagkabagabag. Ang tubig ay gumaling hanggang dito." Araw, ayon sa salitang sinabi ko. Habang naglalakad ako mula sa Jericho, patungong Bethel, tinutuya ako ng ilang kabataang lalaki at sumigaw, "Umakyat ka, kalbo! Umakyat ka, kalbo!" Nilingon ko sila at isinumpa ko sila sa pangalan ng Panginoon. Pagkatapos, 2 oso ang lumabas sa kagubatan at sinira ang 42 sa mga kabataang iyon. Ito ay isang panahon kung saan ang paggalang sa salita ng Diyos at sa kanyang mga lingkod ay mahalaga at ang kalapastanganan ay hindi pinahintulutan. Pagkatapos ng insidente sa mga kabataang lalaki sa Bethel, ako, si Eliseo, ay lumakad ng mag-isa na malalim na iniisip ang nangyari. Ang pangungutya ng kabataan ay hindi lamang nakaapekto sa akin ng personal, ngunit hinamon din ang otoridad na ibinigay sa akin ng Diyos. Ang banal na pagtugon sa aking sumpa ay agaran at malubha, isang malakas na paalala ng kapangyarihan ng Diyos at ang kabigatan kung saan iginagalang niya ang kanyang mga lingkod.
Gayunpaman, sa aking puso ay iniisip ko, nagmadali ba akong sumpain ang mga kabataang yon? Ang aking reaksyon ba ay nahudyukan ng nasaktang pagmamataas o ng tunay na pagmamalasakit sa karangalan ng Diyos? Ang mga tanong na ito ay umalingaw-ngaw sa aking isipan na naghahalo ng kalungkutan para sa mga kabataan at kanilang mga pamilya. Alam niya na ang responsibilidad ng isang propeta ay hindi lamang maging instrumento ng paghatol, kundi pati na rin ng awa at pangunawa. Siya ay nagmuni-muni sa likas na katangian ng makahulang ministeryo, na kadalasang naglalagay ng mga may dala nito sa mga sitwasyon ng matinding emosyonal at espiritual na pagigting. Maselan at masalimuot ang linya sa pagitan ng pagtatanggol sa kabanalan ng Diyos at pakikiramay sa mga nag-aaral pa ring lumakad sa kanyang mga daan. Inisip ko kung may iba pang paraan upang mahawakan ang sitwasyon, isang paraan na maaaring nagturo ng parehong aral ngunit may mas kaunting paghihirap. Ang landas ng propeta ay isang landas ng patuloy na pagkatuto at pagpapakumbaba. Naunawaan niya na, kahit na siya ay isang instrumento sa mga kamay ng Diyos, siya ay isang tao pa rin na napapailalim sa mga depekto at mga limitasyon. Ang pagkaunawang ito ay nagdulot sa akin ng kababaang loob at ang patuloy na pangangailangang humingi ng patnubay ng Diyos sa bawat hakbang, bawat salita, bawat kilos. Kaya, habang ako ay nagpatuloy sa aking landas, dala ko ang pagninilay na ito sa akin, isang paalala ng pangangailangan na laging hanapin ang karunungan at patnubay ng Diyos sa aking ministeryo. Ang bawat pakikipag-ugnayan, bawat pakikipagtatpo ay isang pagkakataon upang tapat at tunay na katawanin ang Diyos na binabalanse ang katarungan na may awa at kapangyarihan sa pag-ibig. Pagkatapos noon ay pumunta ako sa bundok Carmel at mula roon ay bumalik ako sa Samaria. Sa Samaria nagpatuloy ang aking paglalakbay na may maraming tanda at himala. Naalala ko ang isang kapansin-pansing pangyayari sa isang babae mula sa Shunem. Siya ay isang kilalang babae na nagpilit na kumain ako sa kanyang bahay tuwing dadaan ako. Nagtayo pa siya ng maliit na kwarto sa bubong para makapagpahinga ako. Bilang pasasalamat, tinanong ko siya kung ano ang maaari kong gawin para sa kanya. Sa kabila ng kanyang pag-atubili na humingi ng anuman, napansin ng aking lingkod na si Gehazi na wala siyang anak at ang kanyang asawa ay matanda na. Kaya tinawagan ko siya at sinabing, sa susunod na taon, yayakapin mo ang isang lalaki. Noong una ay hindi siya naniwala sa aking mga salita, ngunit gaya ng sinabi ko, siya ay naglihi at nanganak ng isang lalaki sa takdang panahon. Ang kwento ng anak ng babaeng Sunamita ay partikular na malapit sa aking puso. Ilang taon pagkatapos ng kanyang kapanganakan, ang batang lalaki, na ngayon ay nasa hustong bulan na, ay pumunta sa bukid upang hanapin ang kanyang ama sa mga mang-aani. Bigla siyang nagreklamo ng sakit ng ulo at dinala sa kanyang ina. Sa tanghali ay namatay siya sa kanyang mga bisig. Ang babae, sa kanyang dakilang pananampalataya, ay hindi nag-alinlangan. Iniwan niya ang bata sa aking silid, isinara ang pinto, at pagkatapos ay hinanap ako. Nasa Mount Carmel ako nang lumapit siya. Ipinadala ko si Gehazi upang makita siya, upang tanungin kung okay ang lahat sa kanya, sa kanyang asawa, at sa bata. Sumagot siya ng oo, ngunit nagpatuloy hanggang sa matagpuan niya ako, at ibinagsak ang sarili sa aking paanan, nalilito. Nang marinig ko ang nangyari, agad kong pinapunta si Gehazi, kasama ang aking mga tungkod upang ilagay ito sa mukha ng bata, ngunit pinilit ng ina ng bata na ito ay personal. Pagdating ko sa bahay, nakita ko ang patay na bata na nakahiga sa aking kama. Pumasok ako, isinara ang pinto at nanalangin sa Panginoon. Pagkatapos ay humiga ako sa ibabaw ng bata, bibig sa bibig, mata sa mata, kamay sa kamay. Habang nakapatong ako sa kanya, huminit ang katawan ng bata. Bumangon ako, nilibot ko ang bahay mula sa isang tabi hanggang sa kabila at humiga ulit sa kanya. Tumikim ang bata ng 7 beses at binuksan ang kanyang mga mata. Tinawag ko si Gehazi at hiniling kong tawagan ang babaeng Sunamita. Pagpasok niya, sinabi niya, kunin mo ang iyong anak. Siya ay dumating, nagpatira pa sa aking paanan at nagpatira pa sa lupa. Pagkatapos ay kinuha ang kanyang anak at umalis. Pagkatapos buhayin muli ang anak ng babaeng Sunamita sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, ako, si Eliseo, ay pumunta sa isang sulok ng bahay na nalubog sa malalim na pagmuni-muni. Napakalaki ng kababalaghang nangyari. Ang buhay, na mahalaga at mahiwagang regalo, ay naibalik sa pamamagitan ng mga kamay ng isang lingkod ng Diyos.
Nagtaka ako tungkol sa kapangyarihang dumaloy sa akin. Isang kapangyarihan na hindi sa akin, kundi hiniram, na ibinigay ng Diyos upang matupad ang kanyang mga layunin. Pinag-isipan niya ang kalikasan ng buhay at kamatayan, at ang napakalaking pag-ibig at habag ng Diyos. Sa pamamagitan ng muling pagbuhay sa bata, naging instrumento lang ako sa mga kamay ng may lalang. Ang gawain ito ay hindi lamang isang patotoo sa kapangyarihan ng Diyos, kundi pati na rin sa kanyang malalim na pagmamalasakit sa bawat isa sa kanyang mga anak. Ang himala na ginawa niya ay tanda ng presensya at pag-iingat ng Diyos, kahit na sa pinakamatinding kalagayan. Naisip ko rin ang pananampalataya ng babaeng Sunamita, ang kanyang determinasyon na humingi ng tulong, ang kanyang pagtanggi na tanggapin ang pagkamatay ng kanyang anak bilang pangwakas. Marami itong sinasabi tungkol sa kalikasan ng tunay na pananampalataya. Hindi siya humingi ng mga garantiya, kumilos lamang siya ng may pananalig na maaaring mamagitan ang Diyos. Ang kanyang pananampalataya ay isang makapangyarihang paalala sa akin na, kahit bilang isang propeta, ang aking pagtitiwala ay dapat palaging nakasalalay, hindi sa sarili kong kakayahan, kundi sa katapatan at kapangyarihan ng Diyos. Sa wakas, naisip niya ang misteryo ng kalooban ng Diyos. Bakit ang ilan ay gumagaling at ang iba ay hindi? Bakit may mga milagrong nangyayari at ang iba ay hindi? Ang mga tanong na ito ay nanatiling hindi nasasagot, ngunit alam ko na ang aking gawain ay hindi upang maunawaan ang lahat ng mga paraan ng Diyos, ngunit magtiwala sa kanila, maglingkod ng tapat anuman ang kahihinatnan. Sa pag-iisip na ito, ipinagpatuloy ko ang aking paglalakbay, batid ang pribilehyo, at bigat ng pagiging isang lingkod ng Diyos, isang daluyan ng kanyang biyaya at kapangyarihan sa isang wasak at nananailangang mundo. Ang isa pang kapansin-pansing sandali sa aking ministeryo ay nang pumunta sa akin ang balo ng isa sa mga anak ng mga propeta. Desperado siya dahil namatay ang asawa niya at baon siya sa utang. Kukunin na sana ng pinagkakautangan ang kanyang dalawang anak bilang mga alipin upang mabayaran ang utang. Sumigaw siya para sa tulong ko at tinanong ko siya kung ano ang mayroon siya sa bahay. Ang balo ay walang anuman sa bahay maliban sa isang bote ng langis ng oliba, sagot niya. Pagkatapos ay inutusan ko siyang humingi ng maraming sisidlan na walang laman mula sa lahat ng kanyang mga kapitbahay, na sinasabi, huwag humingi ng napakakaunti. Nang dalhin niya ang mga ito, inutusan ko siyang isara ang pinto para sa kanyang sarili at sa kanyang mga anak at simulan ang pagbuhos ng langis sa mga sisidlan. Himala, patuloy ang pagdaloy ng langis hanggang sa mapuno ang lahat ng lalagyan. Nang ipaalam niya sa akin na ang lahat ng sisidlan ay puno at ang langis ay wala na, sinabi ko sa kanya, humayo ka, ibenta mo ang langis at bayaran mo ang iyong utang, at ikaw at ang iyong mga anak ay mabubuhay sa iba. Pagkaalis ng balo, dala ang kanyang mga sisidlan na puno ng langis, isang pakiramdam ng malalim na pagmuni-muni ang sumalubong sa akin. Ako, si Eliseo, ay nakita ang pambihirang paraan na ibinigay ng Diyos para sa babaeng iyon at sa kanyang mga anak. Ang himala ng langis ay hindi lamang isang pagpapakita ng banal na kapangyarihan, kundi isang aral din sa pananampalataya, probidensya, at kahalagahan ng pagkilos ayon sa banal na patnubay. Pinag-isipan ko ang tagubiling ibinigay ko sa balo, huwag mag-order ng masyadong kaunting baso. Ang mga salitang ito ay nagsalita tungkol sa pag-asa ng kasaganaan, ng pagkakaroon ng pananampalataya sa pagkabukas palad ng Diyos. Ito ay isang paalala sa akin, at sa lahat ng nakakarinig sa kwentong ito na kapag kumilos ang Diyos, ginagawa niya ito ng buo at ganap. Ang Diyos ay hindi nalilimitahan ng ating mga kuro-kuro ng posibilidad, siya ang Diyos ng higit sa sapat. Ang aktong pagsasara ng pinto, habang nangyayari ang milagro, ay nagmuni-muni rin sa akin. Ito ay isang simbolikong gawa na nagpapahiwatig na ang ilang mga gawa ng Diyos ay dapat maranasan ng pribado, malayo sa mga mata na may pag-aalinlangan at hindi naniniwala. Ito ay isang aral sa kahalagahan ng katahimikan at pagtitiwala sa Diyos, kahit na hindi nakikita o naiintindihan ng iba ang kanyang ginagawa. Gayon din, naisip ko ang tungkol sa responsibilidad na kaakibat ng pagtanggap ng isang himala. Ang balo ay hindi lamang nakatanggap ng langis, ngunit nakatanggap din siya ng mga tagubilin kung ano ang susunod na gagawin. Ipinaalala nito sa akin na ang mga himala ng Diyos ay hindi lamang para mayahon tayo sa mahihirap na sitwasyon, kundi para gabayan din tayo kung paano mamuhay at umunlad pagkatapos ng interbensyon ng Diyos.
Ang Diyos ay nagmamalasakit hindi lamang sa ating mga agarang pangangailangan, kundi pati na rin sa mga landas na ating tatahakin pagkatapos masagot ang ating mga panalangin. Sa wakas, namangha ako sa paraan ng paggamit ng Diyos sa kanyang mga lingkod. Isa lang akong tubo, isang paraan kung saan iniabot ng Diyos ang kanyang kamay para tulungan ang isang babaeng desperado. Ang pagkilos na ito ay nagpatibay sa akin ng pagpapakumbaba at pasasalamat sa paggamit ng Diyos para pagpalain ang iba na patuloy na nagpapaalala sa akin na ang lahat ng kapangyarihan at bawat mabuting regalo ay nagmumula sa Kanya. Sa isa pang pagkakataon, sa panahon ng tagutom, kasama niya ang mga anak ng mga propeta sa Gilgal. Habang kami ay nakaupo sa harap ko, sinabi ko sa aking lingkod, ilagay mo sa malaking palayok at gumawa ka ng sabaw para sa mga anak ng mga propeta. Ang isa sa kanila ay pumunta sa bukid upang mangolekta ng mga halamang gamot at nakakita ng isang ligaw na baging kung saan siya nangalap ng ilang ligaw na kalabasa. Pinuno niya ang kanyang balabal at, sa pagbabalik, pinutol ang mga ito sa palayok ng sabaw, hindi alam na ito ay lason. Nang magsimula silang kumain ng sabaw, sumigaw sila, "Lalaki ng Diyos, may kamatayan sa palayok." At hindi sila makakain. Pagkatapos ay sinabi ko, "Magdala ka ng harina." At ibinuhos sa palayok, at sinabi niya, "Ihain mo sa mga tao upang sila'y makakain." At wala nang masama sa kaldero. Nagkaroon din ng panahon na ang isang tao ay nagdala sa mga anak ng mga propeta ng tinapay ng mga unang bunga, 20 tinapay ng sebada, mga sariwang buhay. Ito ay hindi sapat para sa 100 lalaki, ngunit sinabi ko, ibigay ito sa mga tao upang kumain, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, sila ay kakain, at may matitira. At nangyari nga. Kumain sila at may natira pa, ayon sa salita ng Panginoon. Ang aking paglalakbay bilang isang propeta ay humantong sa akin na makipag-ugnayan sa mga hari at komandante. Ang isa sa mga pakikipag-ugnayan ito ay kay Naaman, ang kumander ng hukbo ng hari ng Syria. Siya ay isang dakilang tao sa harap ng kanyang Panginoon at lubos na iginagalang, sapagkat sa pamamagitan niya ay ibinigay ng Panginoon ang pagpapalaya sa mga taga-Syria. Ngunit siya ay isang Ketomim. Isang dalagang Israelita na naglilingkod sa asawa ni Naaman ang nagsabi sa kanyang may bahay, "Kung ang Panginoon ko sana ay nasa harapan ng propeta na nasa Samaria." Pumunta si Naaman sa akin, kasama ang rekomendasyon ng kanyang guro. Nagdala siya ng mga mahahalagang regalo, ngunit hindi man lang ako lumabas para salubungin siya. Sa halip, nagpadala ako ng isang sugo upang sabihin sa kanya, "Humayo ka at maligo ng 7 ulit sa Jordan, at ang iyong laman ay magbabalik at ikaw ay magiging malinis." Si Naaman, nagalit sa hindi pagtrato, nang may higit na paggalang at sinabing maligo sa isang ilog ng mga Israelita, sa simula ay tumanggi. Ngunit kinumbinsi siya ng kanyang mga lingkod na sundin ang aking mga tagubilin. Siya ay nahuhulog sa Jordan ng 7 ulit, ayon sa salita ng lalaki ng Diyos, at ang kanyang laman ay nanumbalik, na naging malinis na gaya ng sa isang bata. Pagkatapos nito, bumalik sa akin si Naaman kasama ang kanyang buong kasama, at nagpakilalang nagsasabi, "Ngayon alam ko na nawalang Diyos sa buong lupa maliban sa Israel." Ngunit sinabi ko, "Buhay ang Panginoon, na sa harap niya ay nakatayo ako, hindi ko ito tatanggapin." Pinilit niya, pero tumanggi ako. Nang magkagayoy humingi si Naaman ng lupain na dadalhin niya, hanggang sa madadala ng 2 mula, dahil hindi na siya mag-aalay ng handog na susunugin o hain sa ibang Diyos maliban sa Panginoon. Pagkaalis ni Naaman, isang insidente ang nangyari kay Gehazi, ang aking lingkod. Siya ay nagnanais ng mga regalo na dinala sa kanya ni Naaman at sinundan siya ng palihim. Nang makita siya ni Naaman na tumatakbo, lumabas siya ng sasakyan para salubungin siya at tinanong, "Okay na ba ang lahat?" Nagsinungaling si Gehazi na sinasabing sinugo ko siya upang humingi ng 1 talentong pilak at 2 pamalit na damit para sa 2 kabataang lalaki ng mga anak ng mga propeta. Si Naaman ay madaling nagbigay ng higit pa sa hinihiling niya. Nang bumalik si Gehazi at humarap sa akin, tinanong ko siya kung saan siya nanggaling. Muli siyang nagsinungaling, sinabing wala siyang napuntahan. Ngunit alam ko ang katotohanan at sinabi ko, "Hindi ba siya naawa sa iyo nang ang lalaking iyon ay bumaba sa sasakyan upang salubungin ka? Panahon na ba para tumanggap ng pera, upang tumanggap ng mga damit, mga taniman ng olibo, mga ubasan, mga tupa, mga baka, mga aliping lalaki at babae? Kaya't ang ketong ni Naaman ay mananatili sa iyo at sa iyong mga kaapu-apuhan magpakailanman."
Pagkaalis ni Gehazi, napuno ng malalim na pagmumuni-muni ang puso ko. Ang kalungkutan sa kanyang ginawang panlilinlang at ang tindi ng parusang ipinataw ko sa kanya ay sumasakop sa aking mga iniisip. Ako, si Eliseo, bilang isang propeta ng Diyos, ay inilagay sa isang posisyon na may dakilang otoridad at kapangyarihan at kasama nito ang napakalaking responsibilidad. Ang kalagayan kay Gehazi ay isang masakit na paalaala ng mga kahihinatnan ng katiwalian at kasakiman at ang kahalagahan ng katapatan sa paglilingkod sa Diyos. Pinag-isipan niya ang kaugnayan ng isang pinuno at ng kanyang mga alagad at lingkod. Nakasama ko si Gehazi sa maraming mahahalagang pangyayari at nasaksihan niya ang di mabilang na mga himala, ngunit sumuko pa rin siya sa tukso ng material na kasakiman. Nagtataka ito sa akin, nabigo ba ako sa ilang aspeto ng aking pamumuno o halimbawa bilang isang espiritual na gabay? Ang pag-uugali ni Gehazi ay refleksyon din ng aking ministeryo. Ang pagmumuni-muni na ito ay humantong sa akin na isaalang-alang ang kahalagahan hindi lamang ng pagtuturo, kundi pati na rin ang pamumuhay sa mga alituntuning ipinangangaral natin. Ang kasinungalingan ni Gehazi at ang sumunod na parusa ay isang paalala na nakikita at hinahatulan ng Diyos ang lahat ng ating mga kilos. Bilang isang propeta, nagkaroon siya ng matalas na pakiramdam ng banal na katarungan at alam niya na hindi matitiis ang pagsisinungaling, lalo na sa mga bagay na may kaugnayan sa banal na paglilingkod. Gayunpaman, ang kalubhaan ng parusa, ang ketong, ay nagpaisip sa akin sa likas na katangian ng katarungan ng Diyos na palading balanse ng kanyang hawak. Inisip ko kung may puwang para sa pagsisisi at pagpapanumbalik ni Gehazi. Karagdagan pa, ang sitwasyon kay Gehazi ay nagpangyari sa akin na pag-isipan ang mga panganib ng materialismo at kung paano nito maaaring iligaw kahit ang mga malapit sa katotohanan. Ang pagnanais para sa kayamanan at material na kaginhawaan ay isang palaging tukso at maging ang mga lumalakad kasama ng Diyos ay maaaring maligaw. Pinatibay nito sa akin ang kahalagahan ng pagtuturo at pagmumolde ng buhay na simple, kontento, at nakatuon sa mga espiritual na bagay. Sa wakas, pinaalalahanan ako na ang bawat aksyon ay may mga kahihinatnan, kapwa para sa ating sarili, at para sa mga nakapaligid sa atin. Ang parusa ni Gehazi ay hindi lamang makakaapekto sa kanya, kundi pati na rin sa kanyang mga inapo. Nagdulot ito ng masakit na kamalayan sa pangmatagalang epekto ng ating mga desisyon at ang responsibilidad na mayroon tayo upang mamuhay ng patas at may integridad. Sa pamamagitan ng mga pagninilay na ito, nagpatuloy ako sa aking landas, batid ang mga hamon ng ministeryo at ang patuloy na pangangailangan na humingi ng karunungan at patnubay mula sa Diyos, kapwa para sa aking sarili at sa mga nasa ilalim ng aking pamumuno. Sa isa pang pagkakataon, sinabi sa akin ng mga anak ng mga propeta na ang lugar na aming tinitirhan ay napakaliit para sa amin. Iminungkahi nilang pumunta sa Jordan para magputol ng kahoy at magtayo ng mas malaking lugar. Pumayag naman ako at sumama sa kanila. Matapos ang insidente sa palakol na bakal na lumulutang sa ilog Jordan, umatras ako saglit sa pagsilip at pagmuni-muni. Ang himalang ito, bagamat maliit kumpara sa iba na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ko, ay naglalaman ng malalim at makabuluhang aral. Ang pagiging simple ng himala, ang pagbawi ng isang hiniram na bagay, ay nagpaisip sa akin sa atensyon at pangangalaga ng Diyos, kahit sa maliliit na bagay sa buhay. Naisip ko ang kahalagahan ng pang-araw-araw na buhay at kung paano nagmamalasakit ang Diyos sa ating pang-araw-araw na alalahanin. Ang batang propeta ay nag-aalala tungkol sa isang bagay na itinuturing ng marami na walang halaga, isang hiram na palakol, ngunit sa Diyos, ang bawat pag-aalala natin ay karapat-dapat na bigyang pansin. Ipinaalala nito sa akin na bilang isang lingkod ng Diyos, dapat kong linangin ang parehong sensitivity at pakikiramay sa maliliit na pangangailangan ng mga nasa paligid ko. Iniisip ko rin ang tungkol sa likas na katangian ng mga himala at kung paano hindi kailangang maging mahusay o kahanga-hanga ang mga ito. Gumagawa ang Diyos sa malaki at maliit at bawat himala, malaki man o maliit, ay pagpapakita ng kanyang kapangyarihan at pagmamahal. Itinuro nito sa akin ang tungkol sa pagpapakumbaba sa ministeryo, na kinikilala na ang bawat kilos ng Diyos, gaano man kaliit, ay bahagi ng kanyang soberanong plano at nararapat sa ating pasasalamat at paghanga. Bukod pa rito, pinagnilayan niya ang responsibilidad at integridad. Ang batang propeta ay nabalisa sa pagkawala ng isang bagay na hindi niya pag-aari, na nagpapakita ng pakiramdam ng responsibilidad at katapatan.
Dahil dito, pinag-isipan ko ang kahalagahan ng pagtuturo at pagmodelo ng mga bertud na ito sa mga nasa ilalim ng aking patnubay. Bilang isang espiritual na pinuno, tungkulin niyang hikayatin at linangin ang integridad at pagkatao sa mga anak ng mga propeta. Sa isa pang pagkakataon, sa panahon ng tagutom, isang lalaki ang nagdala kay Eliseo ng tinapay ng mga unang bunga, 20 tinapay ng sebada at berdeng mga huhay. Ito ay maliit para sa napakaraming tao, ngunit sinabi niya, ibigay ito sa mga tao upang kumain, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, sila ay kakain at may matitira. At nangyari nga. Sila ay kumain at mayroon pa ring mga natira, ayon sa salita ng Panginoon. Nagpatuloy ako sa aking landas, lalong nalalaman ang patuloy na presensya ng Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay, mas nakatuon sa pagtitiwala sa Kanya sa lahat ng pagkakataon, alam na pinangangalagaan niya ang bawat detalye. May panahon na ang hari ng Syria ay nakipagdigma laban sa Israel. Siya ay may mga lihim na plano, ngunit nagawa kong ihayag ang mga ito sa hari ng Israel. Sa tuwing nagbabalak ang hari ng Syria ng isang pagtambang, nagpadala siya ng mensahe sa hari ng Israel na nagbabala sa kanya na huwag dumaan sa lugar na iyon. Binigo nito ang hari ng Syria na pinaghihinalaang pagtataksil sa kanyang sariling mga tauhan. Ngunit sinabi ng isa sa kanyang mga lingkod, hindi isa sa amin, Panginoon kong hari, kundi ang propeta na nasa Israel ang siyang nagsasalita sa hari ng Israel ng mga salita na iyong sinasalita sa iyong silid. Galit na galit ang hari ng Syria, nagpadala ng mga kabayo, mga karo, at isang malaking hukbo sa gabi upang palibutan ang lungsod kung saan ako naroroon. Sa umaga, nakita ng aking lingkod ang hukbo at natakot siya. O, aking Panginoon, ano ang gagawin namin? Nagtanong. Sumagot ako, huwag kang matakot, sapagkat mas marami ang kasama natin kaysa sa mga kasama nila. Nanalangin ako sa Panginoon, isinasamo ko sa iyo, Panginoon, na buksan mo ang kanyang mga mata upang siya ay marakita. At binuksan ng Panginoon ang mga mata ng binata, at nakita niya na ang bundok ay puno ng mga kabayo at mga karo ng apoy sa palibot ni Eliseo. Nang dumating ang mga taga-Syria laban sa akin, nanalangin ako sa Panginoon, bulagin mo ang bayan ito. At binulag niya sila gaya ng itinanong ko sa kanya. Nang magkagayoy sinabi niya sa mga taga-Syria, hindi ito ang daan o ito ang lungsod. Sumunod kayo sa akin at papatnubayan ko kayo sa lalaking hinahanap niyo. At dinala ko sila sa Samaria. Pagdating namin sa Samaria, nanalangin ako, Panginoon, buksan mo ang mga mata ng mga lalaking ito upang sila ay makakita. At binuksan ng Panginoon ang kanilang mga mata, at kanilang nakita na sila'y nasa gitna ng Samaria. Nang makita sila ng hari ng Israel, tinanong niya ako, papatayin ko ba sila, ama ko? Sumagot ako, huwag mo silang patayin. Pakainin at painumin sila, at pagkatapos ay pabalikin sila sa kanilang Panginoon. Pagkatapos ay naghanda sila ng isang malaking piging para sa kanila, at pagkatapos kumain at uminom, sila ay pinabalik sa kanilang Panginoon. At ang mga hukbo ng Syria ay hindi na muling pumasok sa lupain ng Israel. Pagkatapos ng insidente sa mga Syrian, ang Samaria ay dumanas ng malaking pagkukob ng hukbong Syria. Ang tagutom sa lungsod ay naging matindi anupat ang ulo ng asno ay naipagbili sa halagang 80 pirasong pilak at isang kapat na hawakan ng dumi ng kalapati sa halagang 5 pirasong pilak. Samantala, ang hari ng Israel ay naglalakad sa pader, at isang babae ang sumigaw para humingi ng tulong. Inihayag niya ang isang kakilakilabot na kwento ng kawalan ng pag-asa at kanibalismo na nagpakilos sa hari. Pinunit niya ang kanyang damit at nakita ng mga tao na nakasuot siya ng sando sa loob, laban sa kanyang balat. Sinisi ako ng hari ng Israel, si Eliseo, sa kapahamakang ito at nanumpa na pupugutan ang aking ulo. Nang magpadala siya ng mensahero upang isagawa ang kanyang utos, nakaupo ako sa aking bahay at kasama ko ang mga matatanda. Bago dumating ang mensahero, sinabi niya sa matatanda, tingnan niyo kung paano nagpadala ang anak ni Ahab ng isang tao upang kunin ang aking ulo. Pagdating ng mensahero, isara ang pinto at tumayo sa tabi nito. Hindi ba niyo naririnig ang tunog ng mga paa ng iyong Panginoon sa likuran niya? Habang nakikipag-usap pa ako sa kanila, dumating ang sugo at sinabi sa kanila, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon, bukas sa ganitong oras, sa pintuang bayan ng Samaria, ang isang dagat ng mainam na harina ay ipagbibili para sa isang baryang pilak at 2 bigkis ng sebada para sa isang baryang pilak.
Sumagot ang hari sa lalaki ng Diyos, kahit na bumawa ang Panginoon ng mga dumawan sa langit, makikita mo ba ito ng iyong sariling mga mata, ngunit hindi mo kakainin? At nangyari, na 4 na ketongin ang nakatayo sa pasukan ng pintuang bayan, at sinasabi sa isa't isa, bakit tayo nananatili rito hanggang sa tayo ay mamatay? Kung ating sabihin na tayo ay papasok sa lungsod, magkakaroon ng tagutom sa lungsod at tayo mamamatay doon, at kung mananatili tayo dito, mamamatay din tayo. Halika, kung gayon, sumuko tayo sa hukbo ng mga taga-Syria, kung hahayaan nila tayong mabuhay, tayo ay mabubuhay, at kung papatayin nila tayo ay mamamatay lamang. Nagpunta sila sa kampo ng mga Syrianhon, at nalaman na ito ay walang laman. Pinarinig ng Panginoon sa hukbo ng mga Syria ang hugong ng mga karo, at mga kabayo, at isang malaking hukbo, at sila'y tumakas, na iniwan ang kampo. Ang mga ketongin ay kumain at uminom, kumuha ng pilak, ginto at damit, at itinago ang mga iyon. Pagkatapos ay bumalik sila, pumasok sa isa pang tindahan, at kumuha din ng mga bagay doon, at itinago ang mga ito. Nang magkagayoy sinabi nila sa isa't isa, wala tayong ginagawang mabuti. Ito ay araw ng mabuting balita, at tayo'y tahimik. Kung tayo'y maghihintay hanggang sa madaling araw, may kaparusahan na darating sa atin. Hayaan natin, at iulat ito sa ang palasyo ng hari. Sila'y yumaon at tinawag ang mga bantay pinto ng lungsod, at sinabi sa kanila, kami ay pumunta sa kampo ng mga Syria, at walang tao doon, kahit ang boses ng isang tao, kundi mga kabayo at mga asno na nakatali. At ang mga tulda kung paano sila ay nagyawan ng mga may pinto, at inihayag ang balita sa loob ng palasyo ng hari. Ang bayan ay lumabas at sinamsam ang kampo ng mga taga-Syria, na anopat ang isang takal ng mainam na harina ay naipagbili sa isang pilak, at 2 takal na sebada sa isang pilak, ayon sa salita ng Panginoon. Ang hari ay nagtalaga ng opisyal na kung saan ang braso ay kanyang sinandalan upang mag-utos sa pintuang bayan, ngunit niyurakan siya ng mga tao sa pintuang bayan at siya ay namatay, gaya ng sinabi ng tao ng Diyos. Ang katuparan ng salita ng Panginoon ay nagdulot ng kaginhawahan at kagalakan, ngunit din ng kahinahunan tungkol sa kalikasan ng banal na katarungan. Ang kapalaran ng opisyal na nag-alinlangan sa salita ng Diyos ay isang malupit na paalala kung gaano kaseryoso ang Diyos sa kawalan ng pananampalataya at pangungutya. Pinag-isipan niya ang kapangyarihan ng mga salita na binibigkas sa pangalan ng Diyos. Bilang isang propeta, ako ay isang mensahero ng kanyang mga katotohanan, at bawat salita na aking binigkas ay may bigat ng makalangit na otoridad. Ang pagkamatay ng opisyal ay isang taimtim na paalala na ang mga makahulang salita ay hindi lamang haka-haka o pag-asa, kundi mga pahayag kung ano ang tiyak na gagawin ng Diyos. Pinatibay nito sa akin ang responsibilidad na sabihin lamang kung ano ang iniutos sa akin ng Diyos nang walang pagdaragdag o pagbabawas. Napag-isipan ko rin ang likas na katangian ng tao, at kung paano tayo mabilis na napupunta mula sa kawalan ng pag-asa patungo sa kadalakan at madalas na nakakalimutan kung sino ang pinagmumulan ng ating pagpapala. Ang mga tao, na dating desperado sa gutom, ngayon ay nagalak sa pagnakawan, marahil nang hindi lubos na nakikilala na ang kamay ng Diyos ang nagdulot ng ganitong pangyayari. Ipinaalala nito sa akin ang kahalagahan ng palaging pag-akay sa mga tao tungo sa pasasalamat at pagkilala sa Diyos, hindi lamang sa kahirapan, kundi maging sa mga tagumpay at pagpapala. Karagdagan pa, pinagnilayan niya ang katarungan ng Diyos at kung paano ito nagpapakita ng sarili sa mga sitwasyon sa buhay. Ang pagkamatay ng opisyal na nag-alinlangan sa salita ng Panginoon ay hindi lamang isang parusa, kundi isang pagpapakita rin na ang Diyos ay tapat sa pagtupad ng kanyang salita. Ipinaalala nito sa akin na bagamat ang Diyos ay walang katapusan na mahabagin, siya rin ay makatarungan at ang kanyang mga pangako ng pagpapala at paghatol ay laging natutupad. Sa wakas, naisip niya ang transience ng buhay ng tao at ang kawalang hanggan ng mga salita ng Diyos. Ang buhay ng opisyal ay biglang nagwakas, ngunit ang mga salitang sinabi ko na inspirasyon ng Diyos ay mananatiling totoo at epektibo. Nagbigay ito sa akin ng walang hanggang pananaw sa ministeryo ng propeta. Ang ating mga kilos at salita sa lupa ay umaalingaw-ngaw sa kawalang hanggan, at dapat tayong mamuhay at magsalita sa mga paraan na nagpaparangal sa Diyos at sa kanyang walang hanggang salita. Sa mga kaisipang ito ay nagpatuloy siya sa paglilingkod bilang mensahero ng Diyos, batid ang kapangyarihan ng kanyang mga salita, ang tungkuling magsalita, at kumilos ayon sa kanyang kalooban sa lahat ng pagkakataon.
Ang kwento ni Eliseo, gaya ng isinalaysay sa banal na kasulatan, ay nagtatapos sa himalang naganap pagkatapos ng kanyang kamatayan, nang ang isang tao ay nabuhay muli sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang mga buto. Ang kaganapang ito ay sumasagisag sa pangmatagalang epekto at espiritual na impluensya ni Eliseo, kahit na pagkatapos ng kanyang pag-alis sa mundong ito. Wala nang karagdagang detalyadong mga ulat ng kanyang buhay pagkatapos ng pundong ito sa kasulatan. Si Eliseo ay nagsilbi bilang isang makapangyarihang instrumento ng Diyos, gumagawa ng maraming himala, nagpapayo sa mga hari, at lubos na nakaapekto sa bansang Israel. Ang kanyang buhay ay isang halimbawa ng nakaalay na pananampalataya at kung paano magagamit ng Diyos ang mga tao para matupad ang kanyang banal na mga layunin.